Nobody can save the lost the way Jesus did. There's only a certain amount of time left. Time left. So use the law, use your testament to reach out to the lost. Reach out to the lost. There's nothing more important than your eternal salvation. Magandang hapon, Roger. Meron lang akong tanong sa'yo. Magkano halagang pera ang sa tingin mong pag meron ka, pasasayahin ka? Anong halaga ng pera ang masasabi mo masaya ka na pag meron ka na nun? Kapag po, yung may trabaho na po, tapos sa araw-araw po, sakto po yung pinamibili po ng mga pagkain, kung ano po yung gusto kong ibilin. Okay, masaya ka na doon. Pero yung tipong halaga ng pera na talagang sabihin mong wala ka nang hihilingin pa. Pwede ka pa magbigay ng... Kung milyonaryo na. Milyonaryo, gano'n? Yung mga ilang milyon? Kaya? 10 milyon, masaya ka na. Masaya na po Okay, so kung may 10 milyon ka, masaya ka. Paano kung ganito gawin ko sa'yo? Ronald, no? Roger. Paano sabihin ko sa'yo? Roger, bibigyan kita ng 10 milyon piso. Bibigyan kita ng 20 million pesos. Bigay mo lang sa akin yung isang mata mo. Sabi mo, 10 milyon, masaya ka na. Mahirap kasi po, yung pong mata natin mahalaga po sa akin. Mahalaga sa yan. Okay, so hindi mo pagpapalit sa kahit na anong halaga, kahit na higit pa dun sa gusto mong pera na magpapasaya sa'yo. Okay. Roger, ano ba sabi ng pinapakita sa atin ng Biblia? Alam mo yung Bible, ano? Ang Bible, sabi ng pinapakita sa atin ng Bible, okay, mahalaga yung mga mata mo, pero bintana lang yan ang kaluluwa mo. Ibig sabihin, mas mahalaga yung kaluluwa natin kaysa dun sa mga mata natin. Nag-agree ka ba ron? Okay, basta sabi mo ba na sa buong buhay mo, Roger, pinahalagahan mo buhay mo sa buong buhay mo? Opo. Okay? Pwede ko bang i-check kung talagang pinahalagahan mo yan? Meron lang ako ilang mga tanong sa'yo. Okay, Roger, nakapagsinungaling ka na ba? Opo. Ang tawag sa'yo kung nakapagsinungaling ka na? May kasalanan. Pero mas eksakto kung ikaw ay nang hold up, ang tawag sa'yo, hold upper, di ba? So kung ikaw ang nagsinungaling, anong tawag sa'yo? Kapatid ko po yung mga nagsalita. Ha? Yung pong mga nagsinungaling at saka po yung mga gumagawa po ng tulad po ng pag-hold up sa bangko. Parang po silang kapatid mo. Oo, ang tawag sa'yo, sinungaling, tama? Okay. Tapos subukan mo naman magnakaw kahit nang pinag-usapan natin kasing lit na isang candy, may ari pa, kapatid mo. Hindi po. Kahit na minsan? Hindi po. Estudyante ka ngayon, di ba? Opo. Okay. Masasabi mo ba na kahit na isang beses sa buhay mo bilang estudyante, hindi ka kumuha ng sagot ng mga classmate mo kahit sa quiz, kahit sa exam, sigurado ka ha? Okay, sige, kahit na minsan. Okay, sige, bibigay ko sa yan. Kilala mo si Jesus? Sabi ni Jesus, tumingin ka pa lang sa isang babae na may pagnanasa sa isip mo, pakikiapid na yon. Masasabi mo ba, Roger, na kahit na isang beses hindi mo pa nagawang tumingin na may pagnanasa sa isang babae? Hindi naman po natin may iwasan po yun. Kasi lalaki din po tayo. Okay, nagawa mo na yan. So, ibig sabihin, naging makikiapid ka sa harapan ng Diyos. Okay? Kasi sabi niya, tumingin ka pa lang na may pagnanasa. Masasabi mo ba, Roger, na sa lahat ng pagkakataon, ginalang mo mga magulang mo? Wala kang ginawa kahit na isang beses para hindi sila igalang? Yung po, hindi ko naman po, bawal po sinasabi nila, pinapakinggan ko naman po. So, wala kang ginawa para ano? Wala. Okay, tinuruan ka ba ng magulang mo na tumingin na may pagnanasa sa isang babae? Ay, hindi. Okay, pero ginawa mo? Ganun nagawa ko. Ibig sabihin, hindi mo rin totally ginalang ang magulang mo. Sigurado ako, kung tatanungin mo magulang mo, gusto niya sana na huwag kang tumingin na may pagnanasa sa mga babae. Tama? Okay, alam mo ba, Roger, ang inamin mo, meron ka ng mga labag sa mga utos ng Diyos. Meron na po. Okay? Meron siyang 10 utos. At nakita mo doon na meron ka ng mga nalabag doon. Paano kaya, Roger? Huwag naman mangyari ngayon, ha? Bigla kang namatay, humarap ka sa Diyos para hatulan niya at pinagbasihan niya ng paghatol niya sa'yo yung 10 utos niya. Okay? Nakita mo doon, may nangalabag ka na. Ano kaya magiging hatol sa'yo ng Diyos? May sala o walang sala? May sala. Okay, dahil sa may sala, kasama kaya dapat dalhin ng Diyos? Langit o impyerno?
May sala ka ha? Nilabag mo mga utos niya. Po kasi may sala. Kasi po, yung ating Panginoon ano lang po yan. Pwede po kayong patawarin. Kung hihingi po kayo ng ano po, kung magsisisi po kayo sa mga nagawa. Okay, kung magsisisi, tatanungin kita. Kailan ka huling tumingin na may pagnanasa sa isang babae? Kanina lang po. Ibig sabihin, hindi mo pa pinagsisisihan. Hindi ka pa nagsisisi ng tunay. Kasi, inuulit mo yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Di ba? So, ibig sabihin, yung pagsisisi, hindi pa tunay na nangyayari sa'yo. Kasi, kung nagsisisi ka, na alam mo mali yun, hindi mo na ulitin. Tama? Iiwasan mo sa abot ng mga kaya mo. Okay? Di ba? Ganun eh. At, dapat maintindihan mo, Roger, tama, ang Diyos ay nagpapatawad. Pero alam mo ba, kaya nakakapagpatawad ang Diyos kasi meron siyang ginawang pagbabayad sa kasalanan. Okay. Dapat mo maintindihan, ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ng tao, katulad ng pagtingin namin pagnanasa, ang kabayaran niyan ay kamatayan, sabi ng Biblia, Roma 6:23. Okay? Mamamatay ka dahil sa mga kasalanan mo, mamamatay yung katawan mo, pero meron pa isang kamatayan na sinasabi ang Biblia. Ano yun? Yun yung pagdurusa magpawalang hanggan ng ating kaluluwa sa impyerno. Okay? So, yun ang dapat na danasin ng bawat isang taong nagkasala, ikaw at ako. Okay? Dahil nagkasala tayo sa Diyos eh. Okay? Para tayo sa impyerno. Pero, eto ang kabutihang loob ng Diyos, Roger. Pinadala niya 2,000 taon na nakakaraan si Jesus. Si Jesus ay Diyos na may likha ng lahat na nakikita natin, pati ng mga hindi natin nakikita. At kahit na wala siyang kasalanan, nagkatawang tao siya at namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Dahil anong kabayaran ng kasalanan? Anong kabayaran ng kasalanan, Roger? Sinabi, kamatayan. Ano nangyari kay Jesus? Namatay siya. Pero wala siyang kasalanan. Hindi siya karapat-dapat mamatay, pero hinayaan niya ang sarili niya na maparusahan ng kamatayan. Alam mo bakit? Para pwede kanyang patawarin. Okay. Kasi, kung hindi siya namatay sa krus, wala siyang pagbabayad na ginawa, alam mo, hindi siya pa pwede magpatawad. Kasi merong kailangang magbayad eh. Ganito lang yung Roger eh. It's either ikaw ang magbayad sa impyerno ka or si Kristo, isama na yung kasalanan mo sa mga binayaran niya nung namatay siya sa krus. Okay. At ginawa na nga niya yun. Namatay siya sa krus, at ngayon may pambayad na sa kasalanan natin, Roger. Pwede na siyang magpatawad. Okay? Sa dalawang kondisyon na hiningi niya sa'yo. Una, once and for all, pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo. Lumapit tayo, umamin tayo sa Kanya na wala tayong kabutihan sa pagkatao natin. Kung merong isang bagay na nasa atin kasamaan. Naging masama tayo, sir, hindi naman ako mamamatay tao. Pero alam mo, eto kasi yung Roger eh, ang pinagbabasihan ng kabutihan, si Jesus. Si Jesus walang kasalanan. Okay? At dahil siya walang kasalanan, tayo may mga kasalanan. Hindi man tayo nakapatay ng tao talaga. Okay? Ito ang katotohanan. Kumpara kay Kristo, masama tayo. Aminin natin, masama tayo sa Kanya. Pagsisihan natin ang tunay yung kasalanan natin. Okay? Hilingin natin ang tulong niya na makaiwas tayo sa kasalanan. Yun ang pagsisisi. Pangalawa, Roger, hinihiling niya sa'yo na manampalataya ka na wala nang ibang makakapagligtas sa'yo kundi si Jesus lang. Bakit si Jesus? Kasi siya yung walang kasalanan na nagsakripisyo para sa atin. Meron kasi mga tao, akala nila yung relihiyon nila na pwede silang iligtas. Pero dapat natin tandaan, yung relihiyon hindi namatay sa krus yan. Ibig sabihin, walang pagbabayad sa kasalanan na ginawa yan. Kaya hindi pa pwede yun. May mga ibang tao, iniisip nila, meron naman ako mabubuting ginawa. Okay? Pero alam mo, Roger, tatanungin kita, kung minsan lang ako nakapatay sa buong buhay ko, may napatay akong tao, kunyari, pero pagkatapos naman nun, 1,000 beses naman ako tumulong sa mahirap. Dahil ba dun sa 1,000 beses na pagtulong ko sa mahirap, hindi na ako dapat parusahan dun sa 1 beses na pagpatay ko? Hindi. Ay, kailangan pa rin, di ba? Kasi po, hindi pa po kayo nagsisisi. Kasi, na marami po kayo natulungan, hindi po kayo nagsisisi. Tandaan mo to, Roger, sa tunay na korte, kahit naman magsisi ko, basta nakapatay ako, kailangan pa rin ng parusahan, di ba? Kahit sabihin ko sa judge, sising-sisi na ako. Hindi pa rin. Remember, ang dahilan kung bakit pwedeng magparusa, magpatawad si Kristo ay dahil sa gumawa siya ng bayad sa kasalanan. Okay. Ibig sabihin, Roger,
kung gagamitin natin yung sarili nating kabutihan, hindi pa rin pwede. Alam mo bakit? Kasi meron na tayong ginawang kasalanan eh. Okay? Kahit na anong pagsisisi natin sa kasalanan natin sa harapan niya, okay, hindi pa pwede kung walang umako ng kasalanan natin. Ngayon, hindi pa pwede nating ipamukha sa Diyos yung mabubuti nating ginawa para mapasukin tayo sa langit. Ang kailangan natin, panampalatayanan natin na yung ginawa ni Kristo, pagkatapos natin tunay na magsiisi sa kasalanan natin, panampalatayanan natin na yung ginawa ni Kristo, yun lang ang tanging bayad sa kasalanan natin. At sapat na yun. Hindi yun na kailangan dagdagan. Dahil ang sabi ng Biblia, Efeso 2:8-9, sa pamagitan lang ng pananampalataya natin, sa grasya ni Kristo tayo maliligtas. Hindi sa mabubuting gawa dahil pagyayabang daw natin yon. Okay? Ngayon, so dalawa ang hiningi ng Diyos. Pagsisihan natin ang kasalanan natin at panampalatayanan natin na si Kristo lang makapagligtas sa atin. Anong pangako niya sa iyo at sa akin at sa lahat, Roger, pag ginawa natin dalawang bagay na yan? Sabi niya sa 1:3-16, sabi niya, sapagkat ganoon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tayo yun. Na ibinigay niya ang kanya nag-iisang anak, si Kristo yon. Upang kung sino man ang sa kanya manampalataya, pagkatapos na talagang nakita yung pagsisisi, nanampalataya siya na si Kristo lang makapagligtas sa kanya, hindi na raw mapapahamak o hindi na mapapunta sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Okay? Anong kasiguraduhan na pag ginawa mo yung pagsisisi at pananampalataya sa kanya, dadaling ka nga niya sa langit pag namatay ka, Roger? Ano nangyari kay Kristo pagkaraan ng 3 araw na namatay? Ano nangyari? Nalibing siya ng 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, ano nangyari? Alam mo ba yung kwento? Di ba nabuhay siya mula sa kamatayan? Okay, eto yung Roger. Yung dahilan ng pangako, buhay ngayon. Kaya kayang-kayang ibigay yung pangako ngayon sa'yo. Okay, huling tanong, Roger. Di tayo maghihiwalay. Mahal mo ba sarili mo? Okay, kung tunay mo mahal sarili mo, Roger, sana naintindihan mo tong oras na to. May malaki kang problema. Ano yun? Dahil sa kasalanan mo laban sa Diyos, pag bigla ka namatay, dire-diretso tayo sa impyerno. Pero binahagi ko sa iyo kung anong ginawa ni Kristo sa krus. At anong dalawang bagay ang hinihingi niyang kapalit para yung sakripisyo niya, yun ang bayad sa kasalanan mo. Pagsisihan mo mga kasalanan mo at panampalatayanan mo si Kristo. Kailan mo balak gawin yan, Roger? Sa ngayon po. Okay, sana sana nga gawin mo ngayon. Alam mo bakit? Kasi kung pabayaan mong gagawin, at totoo, wala kang kasiguraduhan na mamaya buhay ka pa. Pag inabutan ka ng kamatayan, hindi mo ginawa yon. Sorry ka na lang. Okay, wala ka ibang dapat sisihin kundi sarili mo. Okay, maraming salamat, Roger, sa pakikinig. Okay.